Di na bago yung mga namimili o nag-iipon ng dolyar para kumita. Bibilhin yan gamit ang piso at hihintaying magmahal para mas malaking halaga na ng piso pag pinalitan. Parang ganyan din ang nauuso ngayon sa ilang techie. Pero imbes na dolyar, cryptocurrency ang binibili nila, isang uri ng electronic na pera o digital money na may katumbas ding halaga sa dolyar o piso. At tulad ng dolyar, pwede ring lumaki ang halaga niyan sa napakaraming cryptocurrency. Pinakasikat ang Bitcoin. Bumili ng ganyan si Matt noon sa halagang 2,000 piso. So hinayaan ko lang. Yung kinita ko na nung as around 8 to 9,000. Ngayon, bumili na rin si Matt ng iba pang uri ng cryptocurrency at kumita na ng 15,000 pesos. Saan niya nalalagay yan? Sa mga tinatawag na virtual wallet na pwedeng nasa formang app sa inyong smartphone. Loloadan mo muna ng perang piso ang wallet app na yan gamit ang ilang partners tulad ng ilang bangko, sanglaan o convenience store. Kapag may load ng piso ang virtual wallet mo, pwede ka nang bumili ng cryptocurrency. Mas maganda kung bumili ka habang mura yan at hintayin tumaas ang halaga bago mo uli ibenta. Kahit Bangko Sentral ng Pilipinas, kinikilala ang trading na yan. Pero may babala ito. Parang dolyar, piso o stock din kasi ito na nagbabago ang halaga. Ang problema ngayon, sobrang bilis pa ang pagtaas o pagmahal ng presyo ng Bitcoin. Kung mag-store ka ng maraming Bitcoin ng matagal, then pwede kang kumita or malugi din. Kung marami kang holdings ng Bitcoins, you may be exposed to huge financial losses. Kaya hindi raw ini-endorso ng BSP ang cryptocurrencies, lalo't hindi naman daw sila ang nag-issue at hindi rin ito suportado ng iba pang central bank. Wala rin itong katapat na ibang value tulad ng stocks. Ang nire-regulate lang daw ng BSP ay ang palitan ng Bitcoin sa totoong pera. Dapat daw sa mga rehistradong remittance at transfer companies. Isa pang babala, tulad ng totoong pera, pwede rin gamitin ng cryptocurrencies gaya ng Bitcoin para hikayatin kayong sumali sa pyramiding scam. Ginagamit, disguised as initial coin offering or Bitcoin investment vehicle, hindi naman pala. At tulad ng totoong pera na minsan inilalagay natin sa ATM o online accounts, ang password sa mga virtual dapat ding hindi madaling mahulaan at ikaw lang ang nakakaalam. Ang email para sa virtual wallet, iba dapat sa email nyo sa social media. JP Soriano, GMA News.